kahoy na ito, ang halamang ito, ang tawag ay calabash tree. Ang tawag na iba ay miracle tree. Pero sa totoong pangalan, ito po yung calabash tree. Mga kapatid, minamahal ko mga kaibigan at mga viewers. Ang halamang ito'y kahangahangang kaloob ng Diyos. Napakalaking tulong po kung ito'y gagamitin natin ng maayos at makakain natin ng maayos ang mga bunga nito. Alam niyo po ito, ako'y hanga talaga dito, mga kapatid. Ito po yung bunga ng calabash. Ito na yung klase ng hinog. Merong kahit hindi pa ganito ang kulay, basta ganito ng kulay po niyan. Hinog na po yan, mga kapatid. Yung mga bunga na nasa taas, hilaw pa po yun, mga kapatid. Pero ito po para makinabang kayo. Hindi ko lang alam kung ito hindi pa sira, pero titingnan natin para makita natin. May turo ko sa inyo kung paano gagawin, mga kapatid. Yan, ito po yung napakagandang gulang, mga kapatid. Puti po yan. Pag ito po gusto nyong maging kagamutan sa inyong mga sakit, ito po inyong kakayurin. Kayurin lang po ninyo yan. Kunin lang ninyo po ito. Lahat sa idin po ninyo, pati yung mga nakadikit na yan sa balat. Yan po kunin ninyo at inyong lalagain. Haluin nyo po siya hanggang umitim po ito. Ito po yung puti, pero pag ito po yung niluluto, ito po yung nagkukulay parang violet na maitim. Para malaman yung luto na, ay di maitim na ang kulay niyan. O violet na talaga, pero mas malamang yung kulay na itim. Pagkatapos po, palalamigin nyo. Tapos ay inyong pipigain sa manipis na tela hanggang sa makuha nyo po yung katas. Mga kapatid, ito yung mga buto niya. Oh. Ito po magandang lagain kahit itong buto nito. Maganda pong lagain ito sa may mga inumin ng mga taong may problema sa bato o may problema sa bituka. Wala po halos sayang dito sa halamang ito mula dyan sa kahoy, sa balat at saka sa dahon. Ito po yung napakagaling na halamang gamot, mga kapatid. Pag ito po yung napiganin ninyo, lutuin nyo pa ulit. Huwag nyo agad iinumin. Kailangan talagang maluto ito ng maayos, mga kapatid. Hindi namin ipinapayo na ito'y kainin nyo o inumin nyo ang katas ng hindi masyadong luto. Maganda yung luto talaga. Basta ito po yung nilagaan nyo, pinigaan na ninyo. Pag nilagaan nyo ng padalwa yung katas niya, ay aalisin nyo yung takip ng lagaan. Mas maganda yung stainless po ang inyong paglalagaan. Huwag sa mga kasirulang aluminum. At pag ito po yung nilagaan na lumamig na, salain talaga ninyo. Salang-sala. Saka nyo ilagay sa maayos na lalagyan. At inumin nyo, mas magandang inom nito, umaga, tanghali, hapon. Mga 7 hanggang 10 kutsara. Pero pag kami mag-asawang nainom nito, halimbawa may inuubo sa aming pamilya, halos 1 baso. Iniinom namin. Sa mga pag-aaral po nito, sa mga research po nito, ay napakayaman ito sa iba't ibang mga bitamina. Na mga bitaminang kailangan talaga ng katawan natin. Ito rin ang magandang inumin ng mga taong hirap na hirap matulog. Yung ating gabi na gising pa, kahit gusto nang matulog, masakit na yung mata, sa kapipikit, hindi pa makatulog. Pag ako'y nainom nito, ay hanggat maaari, hindi ako nagmamaniho. Hindi ako magbibiyahe ng malayo na ako'y nagdadrive kasi tumitigil ako sa tabi ng kalsada at ako'y natutulog sa sasakyan. Kasi po ang sarap magpatulog ng pagkainom mo nito. Sarap matulog, mga kapatid. Sa gabi, pag ikaw ay hindi makatulog, uminom ka. Kahit mga kalahating baso, mga kapatid. Lalo't kung kayo naman may mga sariling tanim, ay magandang inumin ito pagka ikaw ay hindi makatulog. Pangalawa, pag hindi ka makadumi, yung constipated ka, lalo na kung kayo nakakain ng mga pagkain hindi matunaw kaagad, ito po inyong iinumin sa umaga o kaya ay sa gabi bago matulog o kaya sa umaga pagkatapos kumain mga 30 minuto. Ang aming pinapayo ito ang inom ay habang kumakain o kaya ay pagkatapos kumain. Itong inumin niyo sa halip na tubig, pwedeng itong inyong inumin. Masarap po ang lasa nito. Para bang ang katas ng ubas. Hindi ko alam, pero ang iba hindi niya gusto ang lasa. Pero karamihan naman ng aking pinainom nito ay gustong-gusto ang lasa. Okay, yung mga ganyang hilaw na bunga ito, mas maganda yung mas hilaw pa dito. Napakaganda yan, kayurin ninyo at itapal. Pag ikaw ay mayroon luslos, yung hernia,
mga kapatid. Pag kayo po mayroon los-los, yung bayag ay nalaki, lalo na sa mga early stage pa lang, hindi pa masyadong matagal, bumibilang pala ng mga ilang buwan, ay tapalan nyo na po agad. Kayo rin nyo po ito. Tapos ibalot nyo sa manipis sa tila, itapal sa ilalim ng bayag papuntang puson bago mag-supporter kayo. Makakatulong po yun. Huwag lang lalampas ng 4 na oras. Dapat bago mag-4 na oras ay maalis na ninyo, mga kapatid, kasi para hindi maglapnos. Nalapnos po pag magtagal na ang balat. Kaya hanggat maaari ay 4 na oras lang. Sa experience ko po, talagang 4 na oras lang ang pinakamatagal para hindi maglapnos yung inyong balat. Malamig ito pagka tinatapal, pero pag tumatagal na po siya, ang pakiramdam ng pasyente umiinit. Kaya yun ang payo namin, huwag tatagal ng hanggang 4 na oras lang, mga kapatid. Ang kahanga-hanga pa nito, mga kapatid, itong katawan na ito, kahit po yan inyo pong balatan yan, kahit balatan nyo po paikot yan, hindi po mamamatay ito. Hindi kagaya ng ibang halaman na pag natalupan ng puno ay namamatay ito. Hindi po, ito po pag tinalupan nyo yan, uugat po yan ng panibago dito. At dudugtong po yan dito sa Kaya siguro ang tawag na iba ay miracle tree, mga kapatid. Ito yung napakadali ng buhayin. Mga kapatid, kukuha lang kayo ng mga ganitong sanga, tapos itusok na po ninyo yan. Hindi po yung basta mamamatay. Mga kapatid, napakagandang halaman. Ang mga dahon po nito pwedeng lagain nyo, gawin yung pinakatsaa. Sa umaga, pag kayo po pakiramdam ninyo lagi kayong nahihilo, ang inyong tiyan ay parang hindi kayo natutunawan, pag kayo ay may mga dysmenorrhea, o kaya ay kayo ay mga hirap dumumi, ay pwede po kayo maglaga at inumin ninyo, minamahal ko mga kapatid. Po makakatulong po yan ng malaki. Unang-una, pag kayo po ay walang pambili ng mga mamahaling mga gamot, ay makakatulong na po yan, lalo kung may mga tanim kayo, mga kapatid. Pero ang aming payo sa inyo, minamahal ko mga kapatid, lulutuin nyo pong mabuti pag kayo po yung naglaga niyan. Huwag nyong kakaiinumin ng hindi lutong-luto yung katas na pinaglagaan, minamahal ko mga kapatid. Ako'y naniniwala na pag kayo po'y gagawin nyo ng buong sikap ang aming payo sa inyo, yan po naman ay wala kayong masasabi na may mga overdosage po, wala. Yan po'y prutas lang. At talagang kailangan ng katawan natin yan, mga kapatid. Pag ito gagawin nyo ng maayos na proseso at kakaiinumin nyo sa maayos na, sa tamang oras o maayos na pamaraan, ako'y naniniwala na pagpapalain kayo ng Panginoon, minamahal ko mga kapatid. Inyo pong gawin ang payo, inyo sundin ang maayos ang payo, at kayo po'y makikinabang. Pagpalain po kayo ng Panginoon.